Nako, heto na po mga kaubayan. Good news to, nakaharap ng katapat. Heto mga kaubayan, Marcoleta sinuplak si Erwin Tulfo. Drilon na pahiya sa ginawa ni Cayetano. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. Ayan, nababahala na si President Bongbong Marcos Jr. Ito pong balita. Marcos Jr. nababahala sa bilang ng mga college dropout. Ayan, sabi po niya, nababahala kami. Meron tayong statistics noong 2025, halos 29% ng college students ay nag-drop out. Napakasayang. Ito po'y lapit ng magtapos. Ayan mga kaubayan. Hindi mo pa rin alam kung bakit sila nag-drop out. Maaaring isa po sa mga dahilan yan mga kaubayan ay financial di ba? Financial problem. Yan naman talaga ang basic na problema ng mga estudyante at mga magulang. Financial problem, Mr. President. Bakit? Wala kayong wala kayong mga job, di ba? Mga job opportunities na ibinibigay sa ating mga kaubayan na pwede po silang makapagtrabaho. Opo, di ba? Kung meron man po, hindi po sapat mga kababayan. Di ba? At saka dumagdag pa ang taas ng mga bilihin. So talagang hindi ka makakapagtapos, lalo na kung for example, gaya lang po sa atin mga kababayan na isang kahig, isang tuka. Di ba? Paano pa makapag-aral? Pero sabi nga, there are so many ways, kung gugustuhin mo. Pero hindi po lahat ng estudyante ay kaya pong gawin yon, di ba? May mga estudyante pong hanggang dito lang at tutulong na ako sa aking mga magulang dahil sa sobrang hirap ng buhay. Naiintindihan po ba, Mr. President? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ben, paanong hindi mag-drop out hindi na kayang pag-aralin ng mga magulang. Tinapyasan mo na nga ang free educational na budget para sa mga mahihirap na estudyante at pamilya na higit na kailangan ng mga magulang para mapag-aralin ang kanilang mga anak. Correct. College dropout himself is speaking, sabi po ni Charlito, sabi naman po ni Virgela, sana kunin ka na ni Satanyas. Ayan mga kaubayan dahil sa malimong pamumuno, bunga ay krisis sa ekonomiya at kawalan ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. You are the main problem. Totoo. Correct yan mga kaubayan, di ba? Kasi supposed to be you are the problem solver, You are the solution to the problems of every Filipino. Kasi yun po ang inaasahan ng taong bayan. Pero ano po ang nangyari mga kaubayan? You became, the problem of every Filipino. Imbis na solusyon, ikaw patuloy ang naging problema dahil sa sobrang kalokohan na ginagawa ng iyong administrasyon, di ba? Kaliwat ka ng korupsyon, saan ka pa? Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, eto, pasadahan muna natin tong si Erwin Tulfo. Sabi niya po dito mga kaubayan, kung talagang bayani ka, ang tinutukoy niya po ay itong si Attorney Baligod. Sabi niya po dito, di dalhin mo sa ombudsman, kasuhan mo ako ng plunder. Nagpapatawa. Diba? Nagpapatawa ka ba, sir? Bakit naman pupunta pa kami sa ombudsman? For example na lang. Alam naman po namin. Alam na po ng taong bayan kung ano ang relasyon ng ombudsman sa administrasyong ito na prinoprotektahan ninyo. Diba? Ay nako, walang mapapala
Okay? Walang mapapala. Sabi mo nga, 'di ba, sa iyo na nanggaling, no? Kapag kakampi nila, 'di ba? Ginigipit, parang ganun yung context, 'di ba? Ginigipit. Kapag pagkalaban nila ginigipit, pagkakampi okay lang. Parang ganun yung context ng pahayag mo, 'di ba? Ganun din po ang nangyayari diyan sa ombudsman. Kapag kalaban, whether you like it or not, you will be jailed, 'di ba? With or without evidence, for example na lang, 'di ba? Ay kailangan mong managot sa batas, 'di ba? Pero kapag ikaw naman ay kakampi, whether there is a heavy evidence, overwhelming evidence, 'di ba? Hindi ka pa rin makukulong because of what? Connection, 'di ba? Kaya nga inilagay nila diyan eh. Kaya nga po nilagay ninyo dyan si Rimulya. Because what? Para mayroon po kayong depensa sa mga pagkakataong gaya nito. Huwag nyo na kaming lukuhin, di ba? Ay, nako. Sabi po ni Rogel, Evangelista, paano makakasuhan ni kakampi nyo ang kupal na ombudsman? Ang gagaling ninyo. May kasangga sa mga katarantaduhan. Yan na. Sa panahon ngayon, ang mali nagiging tama. Kasi nga, bending the law. Bending the rules, di ba? And bending the legs. Ayan si Erwin Tulfo, bending the legs daw eh. Anyway, sa tingin mo, magiging patas pag dinala doon, nakakampi nyo rin, kaya lakas ng loob mo na sabihin kasuhan ka, at dalhin sa ombudsman, correct? Sinong tangang maniniwala sa'yo? Diba? Sinong ob ang maniniwala sa'yo na dalhin sa ombudsman yung mga kasong ganyan? Mas maigi pang ipaalam na lang sa taong bayan para at least alam ng taong bayan kung anong gagawin sa susunod na eleksyon. Diba? At least nalaman po ng taong bayan. Diba? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Kayong ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, may quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin yan. Mukhang double standard ngayon. Mali nga yun. Hindi ba? Oho. Ang quorum palaging 13. Tama. Mga kababayan, mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Nasa ibayong Tandaan dagat. po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yon. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali. Akala po kasi nila mga kababayan, nag-abroad na si Senator Bato. At ito pong si Senator Jinggoy ay nasa abroad na rin dahil nasa kulungan. Di ba ganun po yung tawag dito yung salitang kalye pag ikaw ay nakulong, parang nag-abroad ka, nag-Saudi ako eh. Parang ganun, di ba? Pag nakulong. Pero mahinayupak naman eh. Yan ba talaga yung how you implement? How you read the Constitution? Ganyan po ba yun mga kaubayan? Diba ako, I'm not, diba? Sinasabi ko sa inyo mga kaubayan, wala akong alam sa batas. But based on what I'm hearing, diba? Dito kay Senator Rodante Marcoleta, kahit siguro, at saka kay Senator Loren Legarda, diba? Kahit siguro pinakabobo ka sa klase, maiintindihan mo. No? Na mali talaga yung ginawa nila. Maling-mali po yung ginawa nila. But still, they insist, mga kaubayan. Ini-insist po nila. Kaya magkakaalaman tayo nito pag nagkita-kita ang mga ito, mga kaubayan. Kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background, nagagalit po silang lahat. Masasaktan ng damdamin na ad hominem daw yun sa Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pang stupid. Ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Oho. Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. Nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simple nga niya. O nga naman ano. Oo.
Di ba? Oho. Ano na yon? 24 divided by 2 Opo. plus 1 equals, 13. it's arithmetic. Stupid. Sen, kinuha ko yung ilang mga puntos, nung mga nagsasabing tama yung ginawa nila. Gusto ko itanong ito sa inyo, yung mga para lang palutangin at palitawin, yung kanina mga punto. Kasi ito po, Sen, hindi pang karaniwang tao ang mga naging Senate President sa kasaysayan ng kanilang buhay. Pero Sino? mamaya ko na po itutuloy, Sen. Meron lang tayong mahalaga paala. Ano nyo, Hindi namin alam. hindi namin alam yan. Oo. Ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo. Hindi ba nung, Binoykot nyo raw eh. hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon, Sen eh. Oo. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisan daw kami. Oho. O yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sinasabi nila nag-boycott daw kami. Yun na nga, Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? Bakit nga po? Wala, 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Oho. Ano po nakalagay, Sen? Basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress, Oho. Neither house, either Senate Or, or the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay, oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang Mag-a-adjourn. mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, exact. So ayan mga kababayan, so palpal na naman ito sila. Yan po kasi yung nirereklamo nila eh. 3 araw kasi, sabi pa nga ni Erwin Tulfo kanina, nakita niyo na po ba yung post niya? Yung anak daw ng senador ay sabi, bakit hindi ka raw pumapasok? Dad, mom, why are you not going to work? Sabi pa. Eto na, sinagot na yan mga kababayan. Eto yung tamang sagot doon, Erwin Tulfo. Kung hindi mo alam, eto, pinapaalam na sa'yo ni Senator Rodante Marcoleta. Saktong 3 araw. Eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senator. Nakuha nila yung blue ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan yung June 4, 2026 sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay. Correct mga kababayan, di ba? Obvious naman eh. Ayaw po nila talagang maganap yung hearing na yun. No? Obvious po yung mga galawan nila. Yung mga actions nila. Di ba? Ayaw po nila talaga silang lahat. Dahil pala, mapapangalanan pala sila mga kababayan. They were involved, mga kababayan. Tinatawag nating katotohanan ang unti-unti ng lilitaw. So kung ang mangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. Yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Kasi 13 eh. Opo. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Opo. Dumalo na doon sa kabila eh. Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating Sa June 3, yun. opo. Doon sa June 3. dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2. ganun ba? Pero, Ganun ba? dahil alam na namin yun, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 na po. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Isa ba sa Ako? grupo ninyo?
O si Sino Senador Bongo, Oho. si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron, yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, na nagkunwa silang nakuha na nila kahit 12 lang sila. Oho. Kasi At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Sa Lunes. Ewan ko kung anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum eh. Magkakaroon ng quorum. Oo, tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang, oo nga, At meron pa akong naulinigan at palagay ko tama yon. Ginaganyak si Senate President Alan Oo. na kung gusto mo kanya yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang ng session, oo. O, hindi pang 13 siya. Oo nga, no. So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Oo nga, no. Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa saligang batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin eh. Oo. Isipin mo yung saligang batas kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin, na-cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesiya pala. So ngayon, siguro naintindihan mo na din. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no. Kaya mga kababayan, ako po'y nagpapasalamat kung sino man po yung Ang may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon, na ano? magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walkout? Wala. Wala ba? Humanap sila, basahin nila yung Constitution. Oo. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Yung 3 araw na hindi yung pagdalo. May pinayagan. Ulitin ko po, sige. mga kababayan nakikinig. Oo. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. Opo, 1970 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Mathematician, cameraman. So yan mga kababayan, so yan po pala ang katotohanan sa likod ng kanilang 3 days mga kababayan na pag-absent, no? Yung mga nagtatanong, yan na po ang sagot hindi supalpal sila mga yun mga kababayan, di ba? Yan ang good news mga karabin natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below mga kababayan at huwag pong kalimutan i-like ang video ito mga karabin natin at syempre, may Facebook page na po tayo mga kababayan at Pinas News Review. Follow naman po, mga konting lambing lang mga kababayan. Maraming salamat po.